Pagkat ikaw lamang aking kalakasan, sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Puri ng Diyos, napakagandang araw po. Muli ang sumalubong sa atin sa araw na ito na kung saan ay muli tayong ibinangon ng Panginoon sa panibagong sigla at lakas upang matunghayan natin ang mga inihanda niyang pagpapala ngayong araw. At ito nga po ang hatid ng ating programa, Araw-araw na Pagpapala ng Jesus Christ Saves Global Outreach. At sa araw pong ito, ayan niyo po muli ako makapagbahagi ng aralin ng buhay. Ito po ay matatagpo natin sa Exodus chapter 15, verse 22 to 26. Alam niyo po talagang bilang isang Kristiyano, napakarami po natin pagpapalang nararanasan, natatanggap, at nasasaksihan mula sa ating Panginoon. Pagpapala ng kagalingan, pagpapala ng kasaganaan, at lalong-lalo na ang kapayapaan ng ating Panginoon. Pero alam niyo po, sa buhay ding ito, dapat din natin matanggap yung mga naisituro ng Panginoon sa atin sa mga sitwasyon na dumadaan sa ating buhay. At yun nga po ang aking nakita, na bilang mga mananampalataya, dumarating tayo doon sa mga sitwasyon na kung saan ay mararanasan natin yung tinatawag na disappointment. Tama po. Kaya nga po, bago po ibahagi ang aralin tungkol dito, tayo po muna isang daling manalangin. Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, kami po'y dumudulog muli sa araw na ito upang patuloy na hilingin, Lord, ang iyong pagbabasbas sa pagbabahagi ng iyong salita sa umagang ito. Naway ang karunungan ng banal na Espiritu na aming mahal ang siyang patuloy na maggabay sa amin, Panginoon, sa kung ano ang nais niyo pong matanggap na pagpapalang espiritual sa buhay ng bawat isa. At salamat po at ang Espiritu ng kaunawaan ay narito rin upang patnubayan kami at mapagpala po kami lahat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yun nga po, sabi ko nga po kanina na marami tayong pagpapala pero minsan may mga bagay din na kailangan matutunan nating harapin. Ito po, at ito nga po yung aking natutunan sa talatang ito ng Exodus chapter 15 verse 22 to 26. Sabi po dito, pinagayak ni Moises ang mga Israelita at umalis sila sa dagat na pula patungo sa ilang langsur. 3 araw na silang naglalakbay, ngunit wala pa silang nakikitang tubig. Sa wakas, dumating sila sa batis ng Mara, ngunit hindi nila mainom ang tubig nito dahil mapait. Kaya tinawag nila itong batis na mapait. Nagreklamo kay Moises ang mga Israelita, ano ngayon ang inumin namin? Dahil dito, humingi ng tulong si Moises kay Yahweh. Tinuro naman sa kanya ng isang putol na kahoy. Kinuha ito ni Moises at inihagi sa tubig na walang pait niyon. Doon sinubok sila ni Yahweh at binigyan ng tuntunin. So yun nga po, yung disappointment po. Yun po yung nais nating talakayin ngayong araw na ito ni Moises at lalong higit ang ating Panginoon na pagkatapos silang iligtas ng ating dakilang Diyos sa kanilang pagkakaalipin sa Ehipto, pagdating ng pagsubok na ito sa kanilang patutunguhan sa lupang pangako, ay nasadlak sila sa isang lugar na nasubok ang kanilang mga ugali. At dito nga po ay nakaranas ng disappointment o pagkasiphayo si Moises sa kanila. Dahil sa kabila ng lahat ng ginawa niyang pagtulong, ay parang lahat ito ay nabaliwala. Kaya nga po tinuro rin sa talatang ito sa verse 26, paano nga ba may iwasan ng isang mananampalataya ang siya ay ma-disappoint? Narito na po yung verse na sinabi ng Panginoon, kung ako'y buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko'y pararanas sa inyo ang alinmang sakit, o ano pa mang mga problema na ipanaranas niya sa mga Ehipto. Akong si Yahweh, ang inyong manggagamot. Alam niyo po, nakita ko po dito, ito sa mga taong ito na very ungrateful, hindi nila na-appreciate yung ginawa ng, ni Moises para sa kanila. Alam niyo po, si Moises naman talaga ay nakaranas din ng pag-ibig ng Diyos. Alam niyo po, ang hirap talagang magmahal sa isang taong hindi nakaranas ng pag-ibig. Kaya kung sino
yung taong nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, sila rin yung madaling makaunawa sa mga kalagayan ng mga taong nakaka-disappoint nga kung titignan po natin. Kaya kasama sa disappointment na ito po, yung nga po yung tinatawag kasi na bitterness o yung kapaitan. Ganun po yung mga nangyari sa tao. Imbis na naging thankful sila, nag-appreciate sila sa ginawa ni Moises sa kanila, naging bitter sila. At sabi nga po, yung definition nito ay anger and disappointment, being treated unfairly. Akala nila, niloko lang sila ni Moises, pero ang totoo po nito, talagang napakalaking sakripisyo ang ganawa ni Moises para sa kanila. At lahat po talaga tayo, mga Kristiyano, is very highly vulnerable po talaga sa disappointment. Kahit Kristiyano ka na po, talagang lahat tayo dumarating sa mga sandali na tayo po ay nadi-disappoint po, mga kapatid. So, sa kabila ng kanyang ginawa, nandyan yung mga complaining ng mga tao, grumbling, at nandyan din yung kanilang nag-doubt sila. Pinagdudahan nila yung kanyang mga desisyon na ginawa ng ating karakter na pinag-uusapan, wala ba kundi si Moses. And they challenge his leadership. Parang mas marunong pa sila, samantalang si Moses ang kinausap kung saan sila dapat patutungo. Kaya nga po, sa kabila ng lahat ng ito na pagtagumpayan ni Moises, ang ma-disappoint sa sitwasyon na kinalalagyan niya. So, kaya nga, sinamahan pa rin sila ni Moses sa kabila ng kanilang pagmamaktol. Sabi sa verse 23, sa wakas, dumating sila sa batis ng Mara, ngunit hindi nila mainom ang tubig nito dahil mapait. Kaya nga tinawag daw itong batis na mapait. So, anong ginawa nila? Ay binigyan, sabi ng Panginoon sa kanya, kunin mo yung kahoy at ihulog mo sa tubig. Ako naniniwala itong kahoy na ito ay isang tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kung yung faith natin, handa tayong sumunod at handa natin gawin ang kalooban ng Panginoon, ano mga bagay na nakaka-disappoint, mabibigyan ng solusyon. Handa tayong gawin, at buong puso natin, buong katapatan natin gagawin ang iniutos sa atin ng Panginoon. Malabo po siguro, talagang napakasarap maglingkod sa ating Diyos. Kaya nga, nakita ko rin po dito, successful yung pag-alis nila sa Egypt. But here comes now, parang nag-fail si Moises. Nakita ko na great success is followed by failure. Akala mo lang, pero nandun pa rin ang Diyos dahil hindi niya hayaan na yung disappointment mo ay manatili sa iyong sarili. Nais ng Panginoon, masigla kasi, masaya tayo naglilingkod sa Panginoon. Full of excitement, enthusiasm. Nais ng Panginoon na talaga namang samahan tayo, bigyan tayo ng bukas na kalangitan upang sa gayon na may pagawa niya sa atin ay talagang nagtatagumpay tayo at naramdaman natin na kasama natin ang ating Panginoon. So, may mga bagay tayo na nagiging dahilan ng ating disappointment. Yung mga bagay-bagay na nakikita natin. Bakit ba ganyan yan? Ayoko ng ganyan yan. Ayoko makikita yung ganyan. Yung mga pangyayari at minsan yung mga tao sa paligid. Minsan marami rin nalalagay sa paligid natin nakaka-disappoint ng mga tao. Pero ang Panginoon laging naririyan upang bigyan tayo ng kapayapaan at patuloy pa rin mabigyan natin ng value yung mga tao. Patuloy silang mahalin sa kabila ng lahat ng ganitong mga pangyayari. At ang pangako ng Diyos, may buhay na walang hanggan at lupang pangako sa mga sumusunod sa Kanya. Okay? So, inaalaw ng Lord yung mga ganitong moments sa ating buhay. It's a moment of testing our character. Kasi pag maganitong mga pangyayari, circumstances, nangyayaring ganito, dito na re-reveal yung ating character. Madi-disappoint ka na lang ba? O magtitiwala ka sa Panginoon? Pero kung ako po sa inyo mga kapatid, imbis na tignan mo yung disappointment, tignan mo po yung kalakihan ng Diyos na handang sumama sa atin upang tayo'y magtagumpay. So, ang tanong lang natin ng ating Panginoon sa atin, do you really trust me? Titiwala ka ba sa akin? Huwag mong tignan yung mga disappointment na yan, mga nakakasiphayo na yan. Huwag mong hayaang mawala yung focus mo sa Panginoon. Patuloy ka pa rin sumunod, pakinggan mo mabuti. Hear the voice of the Lord at gawin mo kung ano yung pinagagawa niya sa iyo. Okay? So, pagkatapos ng lahat ng ito,
Sabi nga po sa Psalms chapter 34 verse 18, "The Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit." So, kita niyo po, nandiyan lagi ang Panginoon. Hindi niya hayaang lagi kang may discomfort sa mga bagay na nakakalungkot. Bakit nangyari yung ganito? Huwag ka magpa-apekto sa disappointment, kapatid. Tanda mo, lagi natin kasama ang Panginoon at ang banal na Espiritong gumagabay sa atin upang tayo patuloy manatiling malakas, masigla, masaya, punong-punong ng pagpapalang naglilingkod sa Panginoon. So listen carefully to the voice of the Lord. Sabi po ng Bible sa Book of Psalms, kaya mga kapatid, kung kayo may kalagayan ngayon, sa tingin mo, nakaka-disappoint naman kung ganito, bakit ngayon pa, kung kailangan ko, tsaka pa nangyari yung ganito. Tanda po natin, mga kapatid, sa mga ganyang sitwasyon, expert si Lord para alisin niya tayo dyan sa kalagayan and will put our feet on a solid ground, on the rock of foundation na hindi tayo mayayanig ng anumang mga disappointment. Kaya kung nais niyo po, sabahan ko po kayong manalangin sa ating Panginoon. Dakilang Ama, sa pangalan ni Jesus, sa hapong ito, sa araw na ito, salamat po sa buhay ng bawat isa. Sa aming mga mahal na tagapakinig, subaybay sa programang ito, na ngayon, Panginoon, ay pinaniniwala kong inihanda mo upang tanggapin ang pagpapala mo, Panginoon, at ito ay maging matagumpay bilang mananampalataya, hindi lamang sa mga material o pinansyal na bagay, kundi ang kanilang mga espiritu ay maging mananagumpay laban sa anumang mga disappointment, laban anumang mga nakalulungkot na mga sitwasyon, nakakadismaya na sitwasyon. Nariyan ka po upang sila'y bigyan ng kalakasan ngayong araw na ito at tunay ngang mapagpalang lubos. Salamat po, hallelujah, sa kapayapaan mo na mananahan sa kanila. At habang sila dumadaan sa mga ganitong uri ng pagsubok, sila po ay lalo mong pinalalakas. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa araw na ito. Ito po ang aming deklarasyon at panalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus at ang lahat ng mga pinagpala ng Diyos sa araw na ito ay magsabi po na, Amen. And God bless you po. Hanggang sa susunod. Shalom.